In any minute po, magsisimula na po ang banal na misa. Maraming salamat po. Paalala po muli, meron po tayong mga official photographer, kaya kung maaari po, paki-silent mode po lahat ng mga cellphones. Thank you. Magsitayo ang lahat.
Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Araw ng linggo, araw ng pamilya, araw ng Diyos, araw ng ating pagsamba. Habang kinikilala natin ang Diyos bilang ating Ama, tanggapin natin si Father Brian bilang Ama ng ating pamayanang Kristiyano. Idalangin natin siya at ang misyon at ipinagkakatiwala sa Kanya sa araw na ito. Panginoong Jesus, Ikaw ang mabuting pastol, handog mo ang iyong buhay para sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang dakilang guro, ituro mo sa amin ang daan patungo sa Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ay anak ng Diyos at anak ni Maria. Tangkilikin nawa namin ang iyong ina bilang aming tagapagtangkilik din. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo ay mapapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno ay pangangasiwang magiliw. Mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin ng makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang poot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kaniyang pagkukulang, at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salmong Tugunan. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin, yaong kanyang kabutihan. Tugon.
Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ko sa pag-ibig niya't habag. Tugon. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo siningil sa nagawang kasalanan. Tugon. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Tugon. Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Bagong utos ani Kristo, magibigan sana kayo,
katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito at sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kay pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na sa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo po ang lahat at makinig tayo sa homilya. Bagamat parang pangkaraniwang linggo ang araw na ito ay historic
para sa parish ng St. Catherine kasi meron tayong bagong parish priest, si Father Brian. Kitang-kita nyo naman na batang pare. Kitang-kita nyo na bata din sa karanasan. Kitang-kita natin na excited siya sa kanyang bagong misyon, pero kaya tayo naririto ay para sabihin kay Father Brian, lahat ay makakaya natin sa tulong at awa ng Diyos. Kapag tinanong po tayo, anong uri ng pari ang kailangan natin dito sa Villanueva? Anong uri ng pari ang kailangan natin sa Pangasinan o kaya sa Pilipinas? Maaaring sabihin ninyo, sana lahat ng pari magaling magtayo ng simbahan. Pero hindi lahat ng pari pwedeng ganon. O pwedeng sabihin ninyo, sana lahat ng pari magaling sa human development at liberation. Halimbawa, maraming proyektong gagawin para sa mahihirap. May paring ganon, pero hindi lahat ng pari kayang gumawa nun. O sana yung pari ay magaling magturo at magaling magbigay ng homily. Pwede nating hingin yon, pero alam naman natin na hindi lahat ng pari ay mayroong kakayanan sa pagtuturo. O kaya sabihin natin, sana yung pari namin ay babad sa mga pamayan ng Kristiyano. O sana yung pari namin ay magaling sa liturgy. O kaya sana yung pari namin may paninindigan laban sa corruption. O yung pari namin may paninindigan laban sa abortion. Ang lahat ng ito ay makatwiran na inaasahan natin mula sa ating pari. Pero alam naman natin na yung lahat ng katangiang ito, hindi natin makikita sa iisang pari lang. Kaya ang tanong ay, kung kaisa-isang katangian lang ang hahanapin natin sa isang pari, yung kaisa-isa na lang, na kapag wala ito, hindi siya totoong pari. Ano yon? Ang sagot, dapat lahat ng pari mabilis, magaling, maluwag, magpatawad. The priest should be able to love his enemies. The priest should be able to forgive easily, without question, without hesitation. Yon ang tanda ng isang mabuting pari. Kung hindi magaling magturo, o kaya nalilito sa liturgy, o kaya ay natatakot na makisangkot sa lipunan, madali nating maunawaan. Pero kapag yung pari hindi marunong magpatawad at nagtatanim ng galit at palaging galit sa mga pagkakamaling nakikita, ay mayroong napakalaking pagkukulang. So what kind of priest do we expect Father Brian to be? According to the Word of God, he must always and only be a forgiving priest. Yun ang tatak ng tunay na Kristiyano, yan ang tatak ng tunay na Katoliko, yan ang tatak ng tunay na kaparian sa kaparian ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit natin kailangan yon? Sapagkat ang totoo, without forgiveness, there is no worship. Kapag wala tayong kapatawaran at nag-aalay ka sa altar, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Sapagkat Diyos mismo ang nagsabi na kung meron kang hindi pinatawad, bago ka maghandog sa altar, makipagkasundo ka muna, humingi ka ng tawad at magpatawad ka muna at saka ka bumalik para mag-alay sa altar. Without forgiveness, there can be no real worship.
At kung hindi marunong sumamba ang pare, para ano pa yung pare? Kung hindi siya marunong magmisa na walang kinikimkim na tinatanim na galit sa kapwa-tao, hindi niya maiaalay ng buo ang pagsamba ng taong bayan. Bakit walang pagsamba? Bakit walang worship kapag walang forgiveness? Kasi ang pangalawa na dapat nating tandaan, if there is no forgiveness, there is no real love. Ben and Ben ba yun? Nagsabi na you only start to love when you start to forgive. Kapag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka pa talaga tunay na nagmamahal. Kapag hindi mo pa nakitang nadapa yung mahal mo, nagkamali yung mahal mo, niloko ka ng mahal mo, sinugatan ka ng mahal mo, pero ang una mong reaction ay quits na tayo, hindi ka talaga nagmahal. Sapagkat ang sukatan ng tunay na pagmamahal ay forgiveness. Kapag marunong kang magpatawad, yun ang sukatan ng tunay na nagmamahal sa kapwa-tao. At ang pangatlo ay without forgiveness, there is no future. Wala na tayong hihintayin. Kung hindi tayo marunong magpatawad, giyera at demandahan na lang tayo. Wala na tayong hihintaying kinabukasan. There is no future for humanity without forgiveness. There is no future for the family. There is no future for the parish without forgiveness. Sapagkat ang tatak ng tunay na alagad, kapag wala ng lahat, is that the disciple, the apostle, must be a forgiving apostle. Without forgiveness, there is no worship. Without forgiveness, you are not really in love. Without forgiveness, there is no future. Sa simula ng paglilingkod ni Father Brian bilang parish priest, at ito ang kanyang kauna-unahang misyon bilang parish priest, alay lang po, baka mapinat. Alalay lang sapagkat nag-aaral siya, nag-aaral din tayong lahat, at sana mag-alalayan tayo. Kung sakaling magkamali, patawarin. At tinitiyak ko naman sa iyo, kung magkamali kayo laban sa Kanya, handa rin naman siyang magpatawad. Sapagkat ang tanda ng isang tunay na pastol ay ang kakayanan, madali, mabilis, maginhawa, magaan sa pagpapatawad. Father Brian, maraming salamat sa pagtanggap ng misyon at sana ay maging pastol ka dito sa pamayanan, kalarawan, kamukha ng ating Panginoong Jesus, upang kapag nakita nila ikaw, hindi na Father Brian ang maalala sana nila ang mukha ng Diyos. Amen. Manatili po kayong nakaupo. Pakinggan natin ang pagbasa sa appointment ng parish priest. In all things God may be glorified. Amen. To our beloved brother in Christ, Reverend Father Brian Tutas RCJ, due to the vacancy of the St. Catherine of Siena Parish in Villanueva, Bautista, Pangasinan, because of the transfer of the former parish priest, we have judged you to be a most worthy successor in the said parish. By virtue of this decree, upon the recommendation of the Provincial Superior of the St. Matthew Province of the Rogationists of the Heart of Jesus, you are hereby appointed
parish priest of St. Catherine of Siena Parish in Villanueva, Bautista, Pangasinan. We have chosen you for this assignment because we judge you to be outstanding in sound doctrine and uprightness of character, and endowed with zeal for souls and other virtues. We commit to you the full care of souls in the St. Catherine of Siena Parish, with all the faculties, rights, and privileges according to the Code of Canon Law, Archdiocesan statutes, and approved customs. You will assume the duties as parish priest of the aforesaid parish effective today, and must take possession of the parish within 8 days from effectivity of appointment. Same to remain effective until revoked by me or by my successors. In sending you this letter, we invoke the maternal love and intercession of the Blessed Virgin Mary for you and your community, given at the Chancery, Dagupan City, this 27th of July in the year of the Lord 2023. Signed, Socrates Villegas, Archbishop of Dagupan. Attested, Reverend Father Joseph T. Hernandez, Chancellor. Isang masigabong palakpak. Sa punto po na ito, atin pong matutunghayan ang pagtatalaga ng ating bagong kura paroko. Habilin ko sa iyo, minamahal kong kapatid, na bilang kura paroko, maging mapagmahal kang ama, mapagkalingang pastol, at mabuting guro ng iyong pamayanan, upang maakay mo sila kay Kristo na ating Panginoon, na siyang lakas at sigla sa lahat ng tungkuling gagampanan mo. Sa harap ng Diyos at ng kanyang pamayanan, ngayon bigkasin mo ang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ako, Reverend Father Brian Pura Tutas RCJ, taglayang matibay na pananampalataya, ay sumasampalataya, tinatanggap ang bawat isa at lahat ng nasa simbolo at pananampalatayang gaya ng sumusunod. Sumasampalataya ako sa iisang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya po ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha, kaysa sa pagka-Diyos sa Ama. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan ay nanaog buhat sa langit. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin sa ilalim ng kapangyarihan ni Poncio Pilato, naghirap, namatay at inilibing. Muling nabuhay sa ikatlong araw ay ayon sa kasulatan, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Ama, paririting muli, puspos ng kaluwalhatian, upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya po ako sa Espiritu Santo, Panginoon, at nagbibigay buhay nang galing sa Ama at sa Anak, na sinamba at niluluwalhating kasama ng Ama at ng Anak, nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya po ako sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Kinikilala ko ang isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sinasampalatayanan ko ring matatag ang lahat ng napapaloob sa salita ng Diyos na sinulat kay isinalin sa tradisyon at inihahandog ng simbahan sa pamamagitan ng maringal na kahatulan o kaya sa kaparaan ng ordinaryo at pangkalahatang magisteryo
bilang katotohanang ipinahayag ng Diyos at dapat sampalatayanan. Matatag ko ring tinatanggap ang bawat isa at lahat ng itinuturo ng Iglesia Katolika tungkol sa pananampalataya at magandang kaugalian. Sa wakas, ako'y sumasang-ayon ng may kusang loob na pagtalima sa isip at damdamin sa mga aral na itinuro ng Santo Papa o kaya ng kapulungan ng mga obispo kung sila ay gumaganap ng tunay na magisteryo kahit na ang pinahayag ang mga aral na ito sa pamamagitan ng isang kautosang di natitiyak. Father Brian, sa harap ng bayang ipinagkakatiwala sa iyo, ulitin mo ang mga pangakong binigkas mo sa iyong ordinasyon. Nangangako ka ba sa tulong ng Espiritu Santo na gaganapin mong mabuti ang iyong tungkulin bilang kapanalig at kasama ng obispo sa pangalaga sa kawan ng Panginoon? Opo. Taos puso ka bang nagtitika na idarao sa mga misteryo ni Kristo ng tapat at taimtim ayon sa diwa ng Santa Iglesia sa ikarangal ng Diyos at sa ikapagiging banal ng Kristiyano? Opo. Ipinangako mo bang gaganapin ang karapat-dapat ng buong dunong at pagpapahayag ng Ebanghelyo at ang pagpapaliwanag ng pananampalatayang Katoliko? Opo. Handa ba ang iyong kalooban na ianib ang iyong sarili araw-araw kay Kristo, ang dakilang pari, na naghandog ng kanyang sarili pakundangan sa ating lahat bilang isang ganap na hain ng Diyos Ama, at talaga bang ilalaan mo ang iyong sarili sa Diyos sa ikaliligtas ng mga kaluluwa? Opo. Ikaw ba ay nangangako magiging magalang at masunurin sa iyong obispo sa kanyang magiging kahalili at sa iyong nakatakdang pinuno? Opo, nangangako ako. Naway bigyang katuparan ng Diyos ang mabuting gawaing pinasimulan niya sa iyo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Father Brian, pinagkakatiwala ko sa iyo ang susi ng tabernakulo. Ito nawa ay magbukas hindi lamang ng pinto ng tabernakulo, kundi ng puso ng lahat ng tao. Mahirap ang parokya, pero ang mahirap at dukha ang kayamanan ng ating simbahan. Alagaan mo mga bata, alagaan mo ang kabataan, alagaan mo ang mga mahihirap, sapagkat sila ang daan mo papuntang langit. Magsitayo po tayo para sa pagbabasbas ng ating baptismal font. Lord God, creator of the world and Father of all who are born into it, it is right that we should give you praise for allowing us to open this saving font through the liturgy of your church. Here the door is reopened to the life of the Spirit, and the gateway to church is swung wide. To
those against whom the gates of paradise were shut, this pool is opened, and in its newness, its purity of waters, will again make clean and spotless those who were stained by the old ways of sin. A new torrent is released, whose gushing waters sweep away sin and bring new virtue to life. A stream of living water coming from Christ's side now flows, and those who drink this water will be brought to eternal life. Over this font, the lamp of faith spreads the whole light that banishes darkness from the mind and fills those who are reborn here with heavenly gifts. Those who profess their faith at this font are plunged beneath the waters and joined to Christ's death, so that they may rise with him to new life. Lord, we ask you to send the life-giving presence of your Spirit upon this font, placed here at the source of new life for your people. The power of the Spirit, may the Virgin Mary, the mother of your Son, send forth the power of the same Spirit, so that your church may present you with countless new sons and daughters, and bring forth new citizens of heaven. Grant, O Lord, that the people who are reborn from this font may fulfill in their actions what they pledge by their faith, and show by their lives what they begin by the power of your grace. Let the people of different nations and conditions, who come forth as one from these waters of rebirth, show by their love that they are brothers and sisters, and by their concord that they are citizens of the one kingdom. Make them one in the true sons and daughters, who reflect their Father's goodness, disciples who are faithful to the teaching of their one Master, temples in whom the voice of the Spirit resounds. Grant that they may be witnesses to the gospel, doers of the works of holiness. Enable them to fulfill with the Spirit of Christ the earthly city where they live, until they are welcomed home in the heavenly Jerusalem. We ask this through Christ our Lord. Amen. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Manatili po tayong nakatayo. Ngayon po ay dadako na tayo sa panalangin ng bayan. Ilahad natin sa mapagmahal na Diyos ang pangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Ating sabihin sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang panlahat at lokal, nawa siya'y maging malinaw na tanda at kasangkapan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa at lahat nating pinunong espiritual, nawa patuloy silang maging inspirasyon namin sa kanilang kagandahang loob sa lahat ng nagkasala sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga pinunong pambayan at iba pang nanunungkulan, nawa maging mabuti silang halimbawa sa pakikipagbati at pakikipagtulungan sa kalaban sa politika, alang-alang sa ikagagaling ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa iba't ibang antas ng lipunan, nawa sila'y maging makatarungan sa isa't isa at magtulungan para sa pagtataguyod ng katarungang panlipunan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa mga naapektuhan ng mga pag-uusig at mga gawa ng mga terorista. Nawa mapatawad nila ang mga may pananagutan sa kanilang sinapit at makatagpo ng katahimikan sa mapagpagaling na pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na mapagpatawad, gawin po ninyo kaming tanda at kasangkapan ng awa at kapatawaran para sa mundo at sa lipunan, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating ginagawang paghahandog ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay, sa kasalukuyan at mag-aari sa amin, sa ligayang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong minamahal na Panginoon. Siya ang naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para sa aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francesco na aming Papa at ni Socrates na aming Arsobispo, ang kanyang katawang na Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabayak na puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol, Santo Hannibal Maria de Francia, San Antonio de Padua, Santa Catalina ng Siena, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Magsitayo ang lahat. Humingi tayo ng tawad at maging handang magpatawad. Tayo sama-samang umawit sa Diyos. Amen.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghandog tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos, mapagpatawad, nagbibigay ng awa, naghahandog ng sarili. Pinagpala tayong inanyayahan makibahagi sa hapag ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nalampasan na po natin ang pandemic at buhay pa tayo. Kaya, paalala po, ang pangunahing paraan ng pagtanggap ng komunyon ay sa bibig pa rin po. Hindi po sa kamay. Maaari na po tayong tumanggap ng komunyon sa bibig, pero kung gusto pa rin ninyo sa kamay, ay ilalagay sa kaliwang kamay ang ostya, isusubo ng kanang daliri. Huwag kayo maglalakad, huwag yung dadalhin sa upuan ng ostya sapagkat napakamali po nito. Ang ostya ay katawan mismo ng Diyos at hindi natin lubos maintindihan na pumapasok sa sarili nating katawan ng Diyos. Ulitin ko, pinakamataas, pinakamalalim na paggalang dapat natin ibigay sa ostya. Kayo pong lahat ay inanyayahang tumanggap na ng komunyon sa bibig, pero pwede pa rin po magkomunyon sa kamay.
Magsitayo at magpatuloy sa panalangin. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkalobong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig tayo sa mensahe ng pasasalamat. Tinatawagan ko po si Father Herbert Magbuo, RCJ, ang representative po ng ating Provincial Superior na si Father Orville Kahigay. Sa ating minamahal na pastol ng Archdiocese ng Dagupan, Lingayen, Lubhang Kagalang-galang Socrates Villegas. Sa atin pong minamahal na katatalagang lingkod pari, pura paroko ng parokya ng Santa Catarina ng Siena, Padre Brian Tutas, RCJ, sa mga kapatid naming paring rogasyonista, sa mga kinatawan marahil ng pamahalaan, at sa atin pong lahat, lalong-lalo na sa bayan ng Diyos ng parokya ng Santa Catarina ng Siena. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Tulad po ng nabanggit, ako po ay isang kinatawan po ng aming Provincial Superior na si Father Orville na kasalukuyang naglalakbay patungo sa Italia para sa pagpupulong. Nais ko pong ipabot ang aming taus-pusong pagbati sa ating minamahal na Father Brian. Maraming salamat sa iyong generosity sa pagtanggap ng pagiging isang lingkod pari ng ating parokya sa Santa Catarina ng Siena. Damin mo ang panalangin at pagsuporta sa iyo ng buong rogasyonista. Gayon din po ay ang pasasalamat ng aming Provincial Superior sa ating minamahal na Arsobispo ng Lingayen, Dagupan, Bishop. Marami pong salamat. At sa atin pong sa buong bayan ng Diyos ng Santa Catarina ng Siena, ipinagkakatiwala din po namin sa inyo ang aming minamahal na si Father Brian. Mahalin niyo po at alagaan siya kung paanong mamahalin kayo at aalagaan kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Father Herbert. Ngayon po atin naman pong pakinggan ang mensahe pasasalamat ng ating bagong Kora Paroko, si Father Brian Tutas, RCJ. Ituon po natin ang ating mga sarili sa Panginoon sa diwa ng panalangin at katahimikan. Manalangin tayo. Panginoon, bukal ng pag-ibig at awa, Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkakatipon sa araw na ito. Ikaw ang pumili, humirang at tumawag upang kami bilang isang simbahan ng parokya ng St. Catherine of Siena ay magkaroon ng pagtatalaga ng aming kura paroko. Ikaw ang dahilan at wala nang iba. Salamat sa inyong pagmamahal na nagbubuklod sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa pagdiriwang namin sa araw na ito, bukal ng pasasalamat ang nais kong ipahatid sa inyo. Salamat sa inyong walang patid na paggabay sa bawat isa sa amin, lalo na kami bilang isang payak na parokya, naglalakbay bilang isang simbahang sinodal na nakatuon, nakatingin, nakatitig at nakabaling sa inyo. Kami ay isang simbahan, kami ay isang komunidad ng mananampalataya dahil ikaw ang aming nais masundan at masunod. Ikaw lamang. Ramdam na ramdam namin, Panginoon, ang inyong patnubay at gabay.
lalong higit sa mga panahon, oras at araw na kami ay binabayo ng pagsubok at unos sa aming buhay pananampalataya at bilang isang payak na parokya. Sa mga pagsubok, mas umigting ang aming pagsunod. Sa unos, mas tumibay, lumalim at lumawak ang aming pagkilala sa inyo. Hindi niyo po kami pinabayaan, bagkus ikaw ang aming naging ilaw, takbuhan at karamay, noong ang mga gabi ay hindi namin maaninag. Ikaw ang pumawi sa aming mga luha, pangamba at pag-aalinlangan. Hindi niyo kami pinabayaan, hindi niyo kami iniwan. Maraming salamat. Panginoon, nais din naming ipagpasalamat ang mahal at ang inyong pinakamamahal na Arsobispo Socrates Villegas. Salamat sa kanyang presensya sa araw na ito. Ang kanyang pagmamahal sa mga kaparian ay aming inaalagaan, ang aming takbuhan, ang aming gabay. Hiling namin ang biyayang kanyang kinakailangan sa pagpapastol ng aming Archdiocese. Salamat din, Panginoon, sa aming kapatid na paring rogasyonista na si Father Dexter Prudenciano, ang aking bagong kasama na gagabay sa mananampalatayang iyong ipinagkatiwala sa amin. Panginoon, isang biyaya sa amin ang kanyang presensya. Salamat sa pagbibigay ng biyaya upang siya ay mapunta rito sa amin. Pasasalamat din ang nais kong iparating sa lahat ng bumubuo ng Rogationist St. Matthew Province sa pamumuno ni Father Orbir Cahigal at mga councilors na sa kasalukuyan ay nasa Italia para sa pagpupulong, at sa lahat ng mga kapatid kong pari at brothers sa congregation, at sa lahat ng mga pari na naririto, si Father Alvin, si Father Ricky, si Father Giovanni. Salamat din po sa presensya ni Father Herbert Magbuo RCJ, isang paring rogasyonista na nakadistino sa Indonesia at kasalukuyang kumakatawan sa aming probinsyal. Salamat din po, Panginoon, sa presensya ng aking magulang at dalawang kapatid. Salamat, Panginoon, dahil sa kanilang pag-ibig, una kong naramdaman ng inyong pagmamahal. Ginawa niyo silang kasangkapan at daluyan upang masumpungan ko ang iyong pag-ibig, ang iyong tawag, at ganun din sa aking mga kamag-anak at mga kaibigan. Panginoon, lubos at buhos ang aking pasasalamat sa lahat ng mga dumalo sa araw na ito, galing sa aming mga former communities, former assignments namin ni Father Dexter, mula sa Parañaque, Pasay, Baseco at Tondo, at sa aming mga kaibigan mula sa Ifugao, Nueva Vizcaya at Sorsogon at lahat ng dako ng mundo. Maraming salamat sa kanilang pakikisalo at pagdalo sa piging na ito. Sila po ang iyong naging mukha at presensya sa aming buhay, relihiyoso at pagpapari. Nais ko ding pasalamatan ang aking extended family, the Flame of Love Prayer Warriors na nakaantabay, sumaybay sa FB Live. Sa lahat ng aming mga tagapagtaguyod, our benefactors, salamat ang aming nais sa parating. Salamat ang nais kong iparating sa lahat ng bumubuo ng iba't ibang sangay ng nasasakupan ng aming parokya, sa larangan ng edukasyon, kalusugan, magsasaka at iba pa. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang pagdalo. Sila ang aming katuwang sa pagsunod sa inyo. Maraming salamat din po, Panginoon, sa aming mga local government officials, sa ama ng aming lungsod, si Mayor Joseph Espino at kanyang mga kagawad, at ganoon din ang lahat ng barangay officials na sasakupan ng aming parokya. Panginoon, gabay at patnubay ang aking dasal para sa kanila. Walang hanggang pasasalamat ang nais kong iparating sa bawat isa sa kanila, sa kanilang suporta sa aming activities, projects and initiatives. Maraming salamat din sa presensya ng aming kapulisan, mga CBO. Panginoon, nais kong ibaling ang aking panalangin sa mga tao na kumakatawan ng St. Catherine of Siena Parish. Ipinagkatiwala mo sila sa amin ni Father Dexter. Sa pagtatalaga mo sa akin bilang kanilang pari kasama si Father Dexter, salamat sa kanilang pag-ibig. Pinaibig nila ako. They captured my heart to look only
for you. Subalit, Panginoon, sa panahon na ako o kaming mga pari ang naging sanhi ng kanilang sugat at lungkot, paumanhin at paghingi ng tawad ang aking dasal. Salamat sa kanilang pananatili. Salamat sa parishioners ng St. Catherine. Salamat sa kanilang bukal at hindi utal na paglilingkod. Sa loob ng maikling panahon, tinuruan nila ako kung paano manatiling tapat na pari. Panginoon, kapos at kulang ang aking pasasalamat sa lahat ng bumubuo ng iba't ibang organisasyon sa aming parokya at lahat ng naghanda sa araw na ito. Lahat ng nagpagal, nagpuyat at naglaan ng oras. Panginoon, marami po silang sakripisyo, mga pagpapagal sa araw na ito. Kayo na po ang bahala sa kanila at ang kahilingan ng kanilang mga puso. Panginoon, nais kong ipagdasal ang lahat ng bata at kabataan ng aming parokya. Sila ay sa iyo. Sila ang aming inspirasyon. Sila ang kasalukuyan ng aming simbahan at sila ang hinaharap. Salamat sa kanilang aktibong presensya sa aming parokya. Bilang kanilang pari kasama si Father Dexter, wala po akong hiling sa parokyang ito, kundi ang makita at masumpungan ka, ikaw at ang inyong anak, ikaw at ikaw lamang. Isang bagay lamang ang aking minimithi, isang bagay lamang ito sa poon hinihiling, ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan mo ay mamasdan ko. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my only desire. Only Jesus, always Jesus. At sa pagtitig namin sa iyo, lahat ay magbabago, lahat ay palaging bago, lahat ay kasama, lahat ay kasalo sa hapag ng inyong awa, sa hapag ng inyong pagpapatawad. Pagtingin namin sa iyo, mamahalin at paglilingkuran namin ang dukha at mahihirap na malalapit sa inyong puso, mga dukha at mahihirap na magdadal sa amin sa iyong kaharian. Panginoon, maraming salamat sa biyaya at halimbawa ng aming mahal na ina. Napakalaking sorpresa, isang malaking biyaya para sa akin na maitalaga sa araw na ito, na kung saan ang linggong ito, ang buong Bicolandia ay nagdiriwang ng kapiyastahan ni Ina, Our Lady of Peña Francia, ina ng kabikulan at ina ng simbahan. Sa kanyang payak na yapak, ikaw ang aming masusumpungan. Panginoon, alam mo ang pintig ng aming mga puso. Alam mo ang hinaing ng aming simbahan. Panginoon, ipinagkakatiwala ko ang lahat ng proyekto, initiatives at projects ng aming parokya, lalo na ang aming hangad at hangarin na magkaroon ng bago, malaki at kaaya-ayang simbahan upang sa simbahang ito kami ay patuloy na maglingkod, magsamba sa iyo. Kasama si Father Dexter na mamumuno at mangunguna sa construction ng aming simbahan. Panginoon, biyaya, habag at awa ang aming hiling, at kung ito ang iyong kalooban, ipagkaloob mo sana sa amin. Panginoon, walang hanggang pasasalamat sa pag-ibig kami ay iyong pinag-isa, binuklod at ibinukod. Sa inyong pag-ibig, kami ay mananatili, magpapatuloy at maglilingkod. Sa iyo at sa inyo lamang, kami ay magiging parokya ng pagpapatawad. Bilang isang pari, hiling ko na ako at ang aking puso ay maging daluyan ng iyong pagpapatawad. Amin itong inihiling sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon ng Rogate, sa tulong at panalangin ni Santo Hannibal at Santa Catalina, at higit sa lahat, sa mahal na Birheng Maria, ina ng bukasyon. Ikaw na naghahari, kasama niya at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. O Panginoon, Magpadala ko kayo ng mga banal na alagad sa inyong simbahan. Muli po, palakpakan po natin si Father Brian Puratutas, RCJ, ang ating pangatlong kura paroko sa parokya ng St. Catherine of Siena Parish. Magsitayo pang lahat.
Panginoon. at sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo tayo na nagpapatawad sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Picture taking lang po. Next po with the celebrating. Next po family po. Relatives po and family ni Father.